Pabor ba kayo? Ako kasi pabor eh. Sana gawin na i-live ang hearing ng ICI, Office of the President, Independent Commission for Infrastructure, Fact-Finding Committee. Kasi tayo pong mga Pilipino, sa buong mundo, hindi lang mo dito sa Pilipinas, ang biktima, complainant dito po sa bilyon-bilyon o trilyong nawawala dahil sa korupsyon sa halos nakaraang 10 taon ng ating gobyerno. So mahalagang malaman ng taong bayan kung ano ang nangyayari sa investigasyon ng ICI, Office of the President. Sa ngayon po, halos 2-3 linggo na silang tatrabaho. Araw-araw may mga meeting at hearing. Wala tayong naririnig kung ano talaga ang totoong nangyayari. Iba kaysa sa doon sa mga hearing sa Kongreso at Senado na naririnig natin. Although, magkaiba ng kapangyarihan. Fact-Finding Committee, sa ilalim ng Executive Order number 94 na pinagtibay ng Pangulong Marcos, ang ICI. Ang Senado at Kongreso in aid of legislation. Pero kaya pabor at gusto natin ang nangyayari sa public hearing sa Senado, at least nakikita natin dahil live. Alam natin kung magaling ba ang tanong, magaling ba ang sagot, sino ba ang nakikita natin nagtatanong pabor sa bayan o nagtatanong pabor sa kailang kinakampihan lang. So, merong public hearing sa Senado at Kongreso, nagkakaroon din ng mga kanya-kanyang interes or paniniwala ang mamamayang Pilipino sa nangyayari. Mahalaga yun. Dapat, ulitin ko, ang mga Pilipino ang complainant dito, people's money ang nawala, dapat sila yung nakakakita kung anong nangyayari. Kaya ating ipanawagan nyo at ako'y naniwala, i-live din sana ang mga pagdinig, hearing, yan ho sa ICI. Kasi hindi naman korte yan. Sa korte, bawal ang live. Lower, higher court, hanggang Supreme Court, bawal ang live. Kahit sa buong mundo, sa ibang bansa, bawal din. Pero fact-finding lang ito eh. Office of the President. Ang trabaho naman nila, recommendatory din, magre-recommenda ng mga kaso sa Office of the Ombudsman patungo sa Sandigang Bayan. So hindi naman sila korte, dapat i-live din. Para malaman natin yung kanilang imbitahan kung sino invited na resource person at ano ang kanilang depensa sa bawat anomalyang na-expose na. Mahalaga yun. Kasi alam ko yung bakit ko sinasabing mas dapat nating hilingin at paboran na i-live itong ICI hearing kasi ito pong Senado, yung napansin, parang titigil na yata sa pag-iimbestiga. Sa nakalipas na linggo, wala silang ginawa. Ngayon linggong ito, wala pa tayong balita kung magkakaroon ulit ng hearing. Parang tumigil na. Parang na-influensyahan na yata ng mga Duterte senador. Alam naman natin yung mga Duterte senador, iba ang mga sinasabi. Patulad ni Marcoleta, ni Bato de la Rosa, Robin Padilla, Jingo Estrada, Villanueva, at kung sino-sino pa. Maingay yung siyam na senador. At minsan kung yung mapapansin, pati yung mga senador na member ng majority under Soto, iba rin ang mga tanong. Na parang iniipit at naiipit na si Senador Lacson na siyang chairman ngayon ng komite. Kaya kung ito'y tigil na ang hearing ng Blue Ribbon, abay wala na tayong maririnig kung hindi magla-live ng hearing pagdinig ang ICI. Alam nyo, pag dinalahin sa korte, wala na tayong malalaman. Alam mo naman, pag nasa korte na ang kaso, wala ho talagang makakaalam dyan. Dahil bawal yung pag-usapan pag nasa korte na. Hindi naman korte ang ombudsman, hindi naman korte ang ICI. So, yung Senado naman ay tila napupolitika na. Nag-aaway-aaway na sila, nagsisiraan na sila. Dahil sila yung mga suspect, sila rin nag-iimbestiga. So, expected nating aawayin ng mga posibleng may kinalaman sa insertion at scam na ito, yung naghahawak ng komite, katulad ni Ping Lacson. Madalas on-cam o off-cam, nag-aaway, inaaway ni Marcoleta. Minsan nag-uumpisa pa lang, inaaway na. Diba? Dahil nga yung kanya-kanyang interest, political interest, personal interest ang nangingibabaw sa kanila. Ngayon, kung tuluyan ng titigil ang public hearing ng Blue Ribbon Committee, wala na tayong maririnig. Paano malalaman ng taong bayan ang totoong nangyayari? Kasi kung ating aasahan yung ICC
na paminsan-minsan lang maglabas ng interview yung spokesman, ay limitado yun. Maraming off the record pang tanong. Eh bakit off the record? Taong bayan na dapat makaalam kung anong nangyayari. Pag pera ng bayan, walang off the record. Dapat. Pag pera ng bayan ang pinag-uusapan, walang kayo-kayo lang. Dapat publiko, masangkot. Kaya nga dapat public hearing. Live. Public hearing. Yung tanong at sagot, yung mga tanong ng komisyon under Chairman Andy Reyes Jr., Rosana Pajardo, at former Secretary Singson, dapat madinig natin kung ano yung mga tanong nila at kung sino ang tinatanong na mga posibleng merong pananagutan sa graft in corruption, politiko, kontraktor, at taga-DPWS. Dapat yung marinig. Eh wala tayong narinig eh. Diba? Baka ho tuluyang mawala yan. Delikado yan. So dapat maging maayos po ang lahat ng mga galaw. Ano? At hindi tayo hindi tayo titigil ng panawagan. Yan naman yung ating karapatan at obligasyon. Ipanawagan natin, ang mga dapat na malaman ng taong bayan. Panindigan natin na higit na makapangyarihan at makakuha ng update sa kung anong nangyayari sa ginagawang investigasyon ng gobyerno ay ang may-ari ng pera. Tayo yun, wala lang iba. Okay? So, balikan ko lang yung hearing sa Senado. Kung tuluyang ititigil na yan, sana huwag. Para bang na-impluensya na sila sa ingay ng mga Duterte senador. Sayang. Kasi si Ping Lacson, bilib ako sana dito, pero biglang bumigay nung nakaraan. Isipin mo ba naman? Bigla siyang bumoto ng yes para daw sa house arrest ni Digong Duterte. Ano naman? Kalokohan naman yan. Hayaan natin mag-yes yung mga pro-Duterte. Talagang yun ang gusto nila. Pero yung nasa majority, bigla kayong alam naman ninyo na hanggang Senado lang yan. Hindi naman makakarating ng ICC yan. Hindi naman papansinin ng International Criminal Court yan. Dahil wala namang jurisdiction ng Philippine Senate, Philippine Government kay Digong Duterte. Bigla ito si Ping Lacson. Siguro nararamdaman na siya, napipressure na sila ng mga Duterteng maiingay, Duterteng senador. Biglang bumigay, nag-yes na rin. Kung humanitarian issue, kalokohan yan. Ang dami-dami yung kailangan ng humanitarian, hindi nyo mapawala. Makalabas, dami nakakulong sa kulungan matatanda, may sakit. Ang babaw ng kaso, hindi nyo mapalabas. Wala kayong resolution. Di ba? Kaya nga, tama, di ba yung sinabi ko na isang araw? Ang Senado, ang pinagkaguluhan ay pagpapalaya kay Duterte. Sa kabila ng matinding typhoon na nangyari sa Masbate, ang dami ng damage doon ng mga bahay na sira. At nasundan ng matinding earthquake sa Cebu. Ang daming patay, ang daming nasirang ari-arian ng gobyerno at pribadong sektor. Iyon ang malaking balita. Wala tayong narinig sa mga senador ng panahong yun. Pero isa ako sa nagtalakay after na mangyari yun, na bakit inuna nila yung resolution sa halip na tulungan yung biktima ng kalamidad, sakalan sila nagkukumahog. Ayun, balita ko, isa-isa na nagpupuntahan ng Cebu. Marami na nagpuntang politiko ron. Nagising. Maling-mali yun. Wala mo lang nag-motion. Pwede bang huwag muna natin pag-usapan itong resolution ito? Gumawa mo tayo ng resolution para tulungan natin ang mga biktima ng bagyo at saka ng earthquake. Palagay ko mas maganda yun. Hindi. Siningit nila yung tungkol kay Duterte. Ay naku, sinira ninyo, sinunog nyo ang inyong institusyon, ang institusyon ng gobyerno ng taong bayan, ang inyong posisyon mga senador. Hindi ko nila lahat. Pero yung 15 na ang pinabura na house arrest, suntok sa buwan. Pinagtatawa na lang kayo ng ICC at ng mga matitinong abogado.